Papabidyo ka pa. Magandang hapon po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ano po. Nandito po kami ngayon sa tahanan ni Tatay Hogos kasi po medyo umahambon, dapat nandun kami sa labas. Napakaluwag naman sa labas, ano po, kasi garden po yon. Pero dahil medyo umahambon, dito kami sa loob ng tahanan. Kami po ay nagsasagawa ng home Bible study. At bago kami magsisimula, kami muna po ay umahawit sa Panginoon Diyos. Ang aming kinakanta po, yung kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuli sila samba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kay walang katulad. Tunay kay di nagbabago, mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri sila samba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Purihin ang Panginoon. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo po ang aming mga puso at isip upang pagkinabangan namin ang iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Ganon din po, buksan mo mga puso at isip ng mga manonood ng video ito, kung sila man po nasa kabigatan ng buhay, yung paghahanin. Kung sila man po ay nasa karamdaman, yung pagalingin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, Tatay Hogos, ang pag-aaralan natin ay pag-ibig. Siguro naman, nakaranas ka ng magmahal, ano? So, gaano mo ba niligawan si nanay? 3 taong kong ginawang niligawan sa nanay. Mula nung 16 anyos ako, 17, 18. Pinaan ko nga yan. Kala ko, marami na lumiligaw yan. Sigang ko sa kontin. Kaya, ang pag-aaral natin, yung pag-ibig sa Diyos, ano? Basahin niyo po, unang 1. Sa chapter unang 1, chapter 3. Chapter 5. Unang 1, chapter 5, 1, 2, 3. Yun po yung basahin mo, Tatay Hogos, ano? Diyan pinakikita ng kasulatan kung sino ang nagmamahal sa Diyos. No? Kaya pag nakita nyo po, babasahin nyo po yan. Kaya magandang hapon po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa Paradise Heights po kami, ano? Sa pangunguna ng kanilang padre de pamilya, si Tatay Hogos at Nanay Clarita, ano po, kasama ang kanyang pamilya hanggang sa mga apo.
Nakita mo na ba, Tatay Ogos? Tagal. Medyo Yan. Hinahanap pa po ni Tatay Ogos. unawan. Ayun, ganda ng liwanag. Chapter 5. Oh, 1, 2, 3. Hinahanap pa po ni Tatay Ogos, ano po, kasi medyo maliwanag man, pero mas ano, mas kailangan niya yung ano. Ang bawat sumampalataya na si Jesus, siyang Kristo na anak ng Diyos. At ang sino man umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. Ito ang palatandaan, iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Ilan po? Amen. Nakita niyo po ano ang sabi ni Juan? Ang utos ng Diyos hindi mahirap sundin. Bakit po hindi mahirap? Hindi naman po tayo obligadong pahirapan ng Diyos para po tayo sumunod. Hindi naman kasi tayo mga preso o bilanggo o utusan. Hindi po. Ang tawag sa atin, anak. Anak ang tawag sa atin. Hindi po utusan o katulong. Ano? Kaya dyan makikita natin kung sino lang ang umiibig sa Diyos. Yung tumutupad ng kanyang utos. Ngayon, tignan naman natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kung ano naman ang kanyang sinabi. Doon sa Mateo 11, 27, 28, 29, 30. Tignan naman natin ang sinabi ng Panginoong Yesus pagdating din po sa pagsunod sa kautusan o sa utos. Kapitulo 11. O, 27, 28, 29, 30. Makikita naman natin dyan ang salita ni Jesus. Ano po? O. Kasi po pinag-aaralan natin yung pagmamahal. Kasi ang tao, lahat ng tao, marunong naman magmahal. Kahit anong sama mong tao, marunong ka pa rin magmahal. Ano po? Kaya dapat nating mapag-alaran yung pag-ibig tungkol sa Diyos. Ang sabi po ng umiibig sa Diyos, yung tumutupad ng kanyang mga utos. Ang tawag sa kanila, anak. Ano po? Anak ng Diyos. Tao po ito, tinawag silang anak kasi po nanampalataya na sila. Ano po? Papasahin na. Mateo 11, 27, 28, 29, 30. Yan. Dito nandito. Babasahin. Binigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At anong mga pinili ng anak ay pahayagan niya. Lumapit kayo sa akin. Kayo lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan ang iyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin nyo ang aking pamatok at matuto kayo sa kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatakbo kayo sa akin ng kapanan sapagkat madaling dalhin na aking pamatok at magaan ang pasanin na binibigay ko sa inyo. Amen.
Anong sabi ni Jesus? Magahan. O, hindi po ba yung nakalagay sa verse 30? O, tayo, Gos, ulitin mo nga yung verse 30. Anong sinabi ng ating Panginoong Yesus? No? Yung 30 lang po, pakiulit nyo na lang po. Sapagkat madaling galin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa iyo. Amen. Kita nyo po, mismong si Jesus po nagsabi, magahan. Yung pasaning ibibigay ko sa inyo. Hindi po tayo nilalang ng Diyos para pahirapan. Nilalang tayo ng Diyos upang sumunod tayo sa kanyang salita. Ano po? Ngayon, nagbigay halimbawa si Jesus. Pagdating po sa pagsunod. O Tatay Ogos, pag-ibasa mo naman yung Mateo 4:4. Yan, magandang halimbawa po sinabi ni Jesus dyan. Bilang isang mananampalataya, para makita nyo po yung kagahanan, ano. Yan. Ito, nasa bahay po kami. Ito yung mga kasama namin ngayon sa aming Bible study. O, medyo marami po kami. Ano? Pero kung wala po sana nga, bundok kami sa labas, mas maluwag doon. Mas convenient kami. Yan. Pero ganun pa man, sabi nga, tsaga-tsaga lang. Ayan. Basahin ko. Sige, Tatay Ogos. At patro. Opo, ng Mateo. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Kita nyo po, ang tao nabubuhay sa pagkain, sabi ni Jesus. Totoo yan kasi dahil may dalawa tayong kalagayan. Meron tayong physical, meron tayong spiritual. Yung physical po natin, itong palabas na nyo, kailangan kumain po tayo. Yung tinapay na binanggit dyan, simbolo po ng pagkain, ng pangangailangan ng katawan natin. Araw-araw. Kaya ginamit po kalimbawa ni Jesus yung pagkain. Kasi po dyan nabubuhay ang tao araw-araw sa pagkain. Pero hindi lang sa pagkain sabi ni Jesus, kundi sa salita ng Diyos. Kung paanong mahilig tayong kumain, dapat marunong tayo sumunod sa salita ng Diyos. Kasi po, yung salita ng Diyos, may taglay na kapangyarihan yan. Tatay Ogos, Roma 1:16. Ano ang dulot ng salita ng Diyos? Ayon sa patotoo ni Apostol Pablo. Tingnan po natin kasi sabi ko may dalang kapangyarihan yan. Roma 1:16. 1:16. Kung paano sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya kinaiya. Pero pag gumagawa ka ng masama, dapat mahiya ka. Pero si Pablo, di po siya nahihiya dyan Bakit? Dala niya po salita ng Diyos Ano po? Ayan. Roma 1:16. Ayan. Ikaw po, live. Alas po. Opo. Basahin ko. Hindi ko kinaiya. Hindi ko kinaiya ang magandang balita sapagkat ito ang makapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ayan po. Kapangyarihan ang taglay na salita ng Diyos. Kaya si Pablo, hindi niya kinahihiya yan. Ang ipatotoo ang salita ng Diyos.
sa panahon niya. Bakit po? May taglay na power yan. Ano pong power ang meron sa salita ng Diyos? Ang isang merong karamdaman, may sakit. Naalala ko po nung araw, merong sinasapian ng masamang espiritu. Nagkataon, nandun po ako. Sabi nila, ipag-pray ko raw. Hindi ko na po agad-agad na pinag-pray eh. Ginawa ko po, nag-Bible study muna ako doon, kasama yung demonyo. Pati demonyo, Bible study ko kasi nakasahan doon sa dalaginding. O, di po ba? Yun ang kapangyarihan ng Diyos, yung salita niya. Kailangan may pangaral mo yan. O nung naipangaral na po yung salita ng Diyos, at ako nag-pray na, doon lumayas yung masamang espiritu. Gumaling yung dalaginding po. Ang sagot niya nung una, ano ba ang nangyari? O, kita niyo po, hindi niya alam. Pero nang dinala ko sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoon, lumayas yung masamang espiritu. Ganon din po sa mga may sakit. Si nanay, ito po si nanay. Ayan. Si nanay. Nung araw po, yung isang paha niya na anong nangyari ron sa paha mo? O ikaw na, magkwento Tatay August. Anong nangyari sa paha ni nanay? Namamaga. Anong nangyari? Eh, sabi niya, pag sa hospital, sabi ko, uwi ko. Dito ko mapagat. Hindi ba sabi nakamot kang ano? Anong nakamot? Pastor, sakit ko lang po ito, dry teeth. Hindi nung araw, di ba yung namamaga? Nung bago na bago. Oo, Nakagago yan. Yan. Yung paha ni nanay, nakamot. Ngayon, nagkaroon ng infeksyon na maga. Dahil po hindi nila tinatanggihan ang salita ng Panginoon sa kanila kasi tuwing araw ng Sabado, pumupunta ako dito upang dali sa kanilang mabuting balita ng Diyos at saka panalangin. Yun po, doon po gumawang himala ang Diyos sa buhay ni nanay. Na dapat sana makukumpay sa ospital pero sabi ni Tatay August, hindi na, iuwi ko na lang. Ano sinabi mo Tatay August sa ospital? Hindi na, uwi ko na lang. Baka sakal mong parehas kami na walang galing buhay. Kaya uwi ko muna sa bahay. Amen. Kaya doon ko na nagtyaga ko, pinupunasan ko yan, ko, nihilot-hilot ko. Kaya hindi ko sinasabi na ulit. Salamat sa Panginoon sa dinilig na aking panalangin. Amen. Yun po yung power. Yung salita ng Diyos. Kapag tinatanggap ng isang tao ang salita ng Diyos, tandaan nyo po, kahit, halimbawa, gusto mong gumaling, alam naman ng Diyos ang gusto mo ang gumaling eh. Actually, hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos ang gusto mo. Amen. Tignan nyo po ang turo ng ating Panginoong Yesukristo, ano? Mateo 6:8. Tatay August, pakibasa mo nga yan. Lagi nyo po tatandahan, kahit pagkaraniwang tao lang po tayo. Sinabi ko pong pagkaraniwan, hindi na po tayo mga Superman. Ano po? Tandaan nyo po yan. Pwede nyo rin pong ibahagi ang mabuting balita sa inyong mga kakilala. At pwede po kayong magdasal para sa kanila. Ano po? Ako lagi kong sinasabi yan. Kasi yung salita ng Diyos, power yon. Wala ka mang power, pero binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang gumawa ng himala. Ano po? Yan. Tignan po natin ang sinasabi ng ating Panginoong Yesukristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mateo. Oh, yun lang Tatay August. Huwag niyo silang tutularan. Alam na ang iyong Ama na sa langit ay iyong kailangan bago pa inyo ito hindi sa Kanya. Diyos. Ayun.
bago pa kayo umingi sa Kanya, sabi niya, sa Ama, sa Diyos. Alam na ng Diyos ang iyong kailangan. Oh. Yung sinasabi ko pong nasa niban ng masamang espiritu na isang dalaginding do sa may, ano po yan, sa may Lacson. Sabi nga nila, buti dumating si pastor, sabi nila. Kala ko po kung ano yun eh. Medyo kinabahan pa ako, buti daw dumating ako. Yung pala, meron pala sinaniban ng masamang espiritu. Oh. Kaya lumayas po yun, ano. Ngayon, kahit tayo mga pangkaraniwang tao, pwede nating gamitin yan. Oh, sabi ni Jesus, hindi pa tayo umiiling sa Diyos, alam na ng Diyos ang gusto natin. Pag may sakit ka, ano bang gusto mo? Hindi ba gumaling ka? May problema ka. Ano bang gusto mo? Yung problema mo malutas. Ano? Pero ang importante dito sa lahat, sundin mo muna ang Diyos. Hindi mo po pwede yung wala kang mang pagsunod, parang ginagawa mong utusan ng Diyos. Kasi ang sabi doon sa una natin text yung binasa, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Ano po? Kaya po tayo tinuturuan. Ang purpose nito, hindi upang pabigatan tayo. Ang gagawin lang natin, makiisa tayo sa ating ginagawang home Bible study. Sa inyong pagkikinig sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na yan po kumikilos sa pagitan nyo at ng Diyos. Hindi po ako. Yung salitang naririnig natin, ganun din po ako. Kung paano nakikinabang po, yung nakikinabang din po naman ako. Tandaan nyo po yan, mga human being tayo. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ito'y kapangyarihan na hindi ko ikinahiya. Okay? Ngayon, balikan natin yung teksto natin kanina. O Tatayogos, yung verse 1 lang ha. Unang 1 chapter 5 verse 1 lang. Ano sinasabi ni Juan doon? O, pakinggan niyo po ang sinasabi ni Juan. Siya po ang sumulat kasi nun, no? Babasahin lang ni Tatayogos. Unang 1, number 1. Opo, yung uno lang. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. De, unang 1 chapter 5. Ay, Yung teksto natin kanina ito. sa bawat sumampalataya, Uy, tingin mo. Isus, siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino man umibig sa Ama, ay umibig din sa anak. O yun, maliwanag po ano? Anak ng Diyos ang tawag doon. Kapag ikaw ay isang mananampalataya, ang tawag sa iyo anak ng Diyos. O, anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, yung power na nasa Diyos, taglay mo po. Taglay mo. Ako lagi ko sinasabi ito. Simple lang. May sakit ang isa sa inyong pamilya. Ilayan lang po ninyo siya. Halimbawa, natutulog siya. Patungan ninyo ng inyong kamay habang nananalangin kayo doon sa may sakit na inyong mahal sa buhay. Ano po? Pero kung gising naman siya, kung meron kayong alam sa Biblia, basahin nyo po muna yung Biblia. Kung wala naman kayong masyadong alam sa Biblia, magkwento lang po kayo yung kabutiang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Yun lang yan lang ang inyong ipatutuho. Ano po? Hindi kayo nagkakamali. Then at saka nyo po ipapanalangin yung merong may karamdaman. Effective po yan kasi salita ng Diyos eh. Oh. Ngayon, ano pa ba ang dinudulot ng salita ng Diyos sa buhay ng tao? Kasi
Ang sabi, yung umiibig sa Diyos, yung sumusunod. Alin ang sinusundan natin? Salita ng Diyos. Ngayon, tignan muna natin ang anong dulot yung salita ng Diyos sa buhay natin. Yun nga, sinabi natin yun sa Roma. Kita kasi ganyan eh. Ngayon, meron pa siyang dulot. Dito sa 1:15:3. Tignan natin ang nakasulat naman. 1:15:3. Tignan po natin ano. Ano naman ang dulot ng salita ng Diyos sa isang tao? 1 chapter 15 verse 3. Ayan. Marami na pong nailay si Tatay Ogos. Ayan na. Babasahin po. 1:15. Unang mga subsub mo kami sa Bible. Ilinis na kayo sa pamagitan ng salita sinasabi ko sa inyo. Amen. Ano daw po? Nalinis na kayo. Past tense. Kapag nakikinig ka pala ng salita ng Diyos, nililinis ka ng salita ng Diyos. Oh. Pero hindi po natin nakikita yung dumi natin. Ano po yun? Dumi sa spiritual. Ang salita ng Diyos is spiritual. Kaya yun po yung naglilinis sa atin sa ating spiritual na dumi. Nalinis na kayo. Oh. Past tense na po yun, sabi ni Jesus. Nalinis na kayo. Amen. Napakalaking bagay po ang salita ng Diyos na sa buhay natin. Kaya sabi ni Jesus, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw. Lagi po natin tatandahan. Kasi, tandaan niyo po, kapag hindi po tayo sumunod sa Diyos, merong babala. Oh, Tatay Ogos, basahin mo po yung babala. Sa Mateo 7:21. Yan po yung babalang binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat. Ano po? Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto niya po tayong matuto. Kaya sabi ni Jesus, matuto kayo sa akin. Oh, hindi po sinabi matuto tayo kung kani-kanino, kundi matuto tayo sa Panginoong Jesucristo. Doon sa Mateo 11 po yun, nakasulat yun, ano? Sa 11:29. Ayan, babasahin naman ni Tatay Ogos yung isang talata. Yung babala. Mateo 7:21. Pagbasa mo Tatay Ogos. Babasahin ko na po. Okay. Hindi sa lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Ang papasok sa langit ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sino yon? Yung mga umiibig sa Kanya, yung mga tinatawag na anak ng Diyos. Pero tinatawag nilang anak ni Satanas, hindi po papasok sa langit yon. Sa impyerno po ilalagay yon kasamang tatay nila na si Satanas. Kaya po tayo tinuturuan. The purpose of this Bible study or Bible study is to teach. Turuan tayo manampalataya. Ayun, yung pananampalataya natin, nag-origin po yan, no? Nagsisimula yan sa pamamagitan ng ganitong gatherings.
ganito po. O tingnan natin. Tatayo ko sa Roma 10:17. Ano? Kung paano nagpapasimula na ma-develop po yung ating pananampalataya sa Diyos. Baba ka dyan, papaluin kita. Ito ka, tara dito. Ayan, hinahanap po ano. Tara dito. Ay, isa. Wala ka rumpat. Yan, pag nakita mo Tatay August, basahin mo po ano. Ay na. Po. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. At ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Paano daw po nagsisimula ang pananampalataya? Pagkikinig. Hebreo 10:25. Tuloy mo doon sa Hebreo, Tatay August. Pag-ibasa mo po ano, 10:25. Ebro. Opo, 10:25. Yan. Sinulang pan. Kung paano sinasabi po sa Biblia, inoobliga po tayo ngayon. Inoobliga tayo. Pero hindi tayo pinahihirapan. Uy, Tandaan niyo po yan, ang pagkikinig po sa salita ng Diyos, hindi po pahirap yan. Sa tao, hindi po pahirap. Wala tayong ano dyan. Kaya sabi po ni Juan, hindi tayo pinahihirapan. Yun po. Maging si Jesus, sabi niya, magahan. Ang pasanin, sabi niya, no? Yes, 25 po ng Hebreo. Babasahin. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Halip, palakasin natin ng loob ng isa-isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Anong sabi? Huwag pabayahan ng pagdalo. Ito po pagtitipon na ito ay pagdalo. Nagagader po kami, hindi upang magchismisan. Nagtipon-tipon po kami para bulahin ng salita ng Diyos. Yan po yung sinasabi dyan sa huwag kaligtahan ng pagdalo sa gawain. Ano po? Anong utos? Huwag pabayahan. Kaya po, kami po, tuwing araw ng Sabado, ng hapon, meron kaming gawain dito sa tahanan ni Tatay August. Oh. Kaya lagi po niyang ini-impose sa kanyang pamilya, ano man ang ginagawa nila, hanggat maaari, sumali sila sa Bible study. Eh bakit po? Eh salita ng Diyos, pagkain ng pang-espiritu eh. O sino bang hindi nangangailangan ng pagkain ng espiritu? Eh dalawa po ang kalagayan ng tao. Meron siyang physical, meron siyang spiritual. Kaya kailangan paladalo tayo. Ngayon, baka naman isipin niyo po, pag dumadalo ka sa gawain ng Diyos, ginagawa kang laruan ng ay nasasayang. O parang kalugihan para sa iyo. Panguling talata po. Unang Korinto chapter 15, Then, kamukha ni Jerica. 57. Tignan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Anong kanpo? Uno Korinto. Chapter 15 po. 57. Ah, At ito naman anak ko. Emilia.
Mas mabigat naman si Ana Marigueles. Kilala ko pala yan. Kasi patay dito. Basahin niyo po. Unang Korinto chapter 15, 57, 58. Yun. Hanggang 58 na po. Panguling talata na po natin yan, ano, bago tayo magsasara sa ating Bible study, ano po. 15, 17, 18. Ang bilis mo lumaki, no? Wave na siya. Ganyan. Dati ganyan pala siya kalaki. Ganyan. Diba ganyan? Masay. Sige po. Nagpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpagkatatag kayo at huwag matinag. Laging masipag kayo palagi sa inyong Luto mo yung pangseto. palagi paglilingkod sa Panginoon dahil sa alam ninyo hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Anong sabi ni Pablo? Hindi masasayang ang alin po? Yung pagpapagal ninyo para sa Panginoon. Ito po bang pagtitipon nito? Pagpapagal? Opo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ngayon, Bible study kami. Magsimba kayo. Anong maririnig nyo sa simbahan? Salita ng Diyos. Dito sa loob ng tahanan, anong maririnig ninyo? Salita ng Diyos. Paglilingkod ba dito? Paglilingkod ba sa simbahan? Opo, pareho lang yan. Kaya sabi ni Pablo, hindi masasayang ang inyong pagdalo. Kaya tatandaan nyo po yan. Hindi po pahirap ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, habang tayo nabubuhay po, mabuhay na tayo sa Kanya salita. Sa ganon, pagdating ng Panginoong Yesus po, sabi ni Jesus, I am the way, the life, and the truth. No one is cometh unto my Father except through me. Walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pong ito na kung saan tinuruan mo kami, binusog mo kami sa aming pagkain pang-espiritual. I-bless mo po kayo ng bawat isa sa amin, O Diyos, na nakinig ng iyong salita, lalo na po yung mga bata, na sana paglaki nila, makamit po ang kanilang mga adikain sa buhay. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, kakanta na naman kami. Diyos ay pag-ibig. Mabuting bagay po kasi na inaandugan natin ang hawitin ng Diyos. Ang awit para sa Diyos ay papuri din po sa Diyos yan, ano? Yan. Awit tayong lahat, ha? Huwag naman yung umawit parang hinahabol, ha? Yung iba, pinapaspasan, eh. Yan. Okay? Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig Ay siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. pag-ibig ang siyang buklo natin, di mapapawi kailan pa man. Tapos tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sisikapin
sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakot sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po sa iyong mga turo at aral na aming narinig sa hapon pong ito, Panginoon Diyos. Bili ka na tube ice. Patuloy mo pong basbasan ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming sama-samang kahilingan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, ito po si Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Jesus. Kaibigan, isa lang iniiling ko sa iyo. Ang like and share and mag-subscribe naman po kayo. Kung kayong mga nasisiran, mag-share po kayo ng mag-share. Kasi po, maliwanag naman ang turo at aral ayon sa magandang balita na ginagamit namin ni Tatay Ogos. Ito po yung Bibliang ginagamit niya, yung makapal. At ang ginagamit ko naman po ay manipis lamang. Pero pareho po silang magandang balita, Catholic edition. Ano po? So hanggang dito na lamang po, God bless us all. Bye-bye.